Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos ng iyong anak kay Santa Maria Magdalena, una sa lahat, ang pagbabalita tungkol sa maligaya niyang pagkabuhay. Pakundangan sa kanyang panalangin at kagitingan, maihayag nawa naming si Kristo ay nabubuhay at makita namin siyang naghahari sa iyong kadakilaan. Kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa aking magkaganyan. Ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat, at dahil diyan, ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kaninuman ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong una, gayon ang aming pagkakilala kay Kristo. Ngunit ngayon, hindi na. Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking pinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa, na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong ang santuaryo na lugar sa dakong banal. Ikaw rooy mamamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaining may kasiyahan, magalak na umaawit, ng papuring iaalay. Pagkat ikaw sa tuwina, ang katulong na malapit. Sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit, ito'y aking kaluluwa, sa iyo lang naghahawak. Pagkat ako ang hawak mo, kaligtasay natitiyak.
Sumainyo ang Panginoon, at sumayo rin. ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naaalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ang ibig sabihin ay guro. "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon," at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Minsan pa magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi. Ngayon ang kapistahan at paggunita natin kay Santa Maria Magdalena. Kapag sinasabi po natin at naririnig ang salitang Magdalena, ang kaagad pong pumapasok sa isip natin ay isang babaeng ang tawag dito, babaeng mababa ang lipad. Kalapating mababa ang lipad. Mas magandang pakinggan na pok-pok, ika nga, sa labas. Prostitute. Totoo naman po na prostitute dati si Magdalena dahil siya nga ang babaeng muntik nang patayin sa kaparusahang pagbato sa kanya ng mga kalalakihan, pati na ang mga kababaihan noon. Ang Magdalena ay nahango sa salitang Magdala, isang bayan. Magdalene, isa po itong bayan na kung saan si Maria ay taga Magdala. Kaya noong panahong yon, hindi naman natin alam wala namang apelyido, hindi naman natin alam ang mga apelyido ng tao. Kadalasan po, ang pagkilala sa kanila ay halimbawa, yun nga,
kung hindi siya kinikilala sa kanyang ama, kikilalanin siya sa kanyang pinanggalingan. Kaya nga si Maria Magdalena, ang Magdalena ay hindi po isang apelyido. Isa po itong lugar na kanyang pinanggalingan na ang pangalan ay Magdala. Sa Kapampangan, napakahirap kapag sinabing Magdala. At siya sinabi rin Magdala ka. Ano pong kahulugan ng Magdala ka? Karagul mo darala, ngara. Laki, ating kang sira, buntok. May tama ka sa isip, sa utak. Pag sinabing karagul mo, darala. Mga kapatid, noon naman talaga malaki ang dala-dala ni Maria Magdalena, nagaling sa Magdala. Ang laki ng dala-dala niya. Dala-dala niya ang daming problema, dala-dala niya ang daming mga multo sa buhay niya. Kahit saan po siya humarap, hindi siya tinatanggap. Pero ang Mariyang ito, ang siya unang nakakita, actually, nakaranas. No, kasi nung una hindi pa niya nakita. Unang nakakita, nakaranas sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At mula noon, hindi na niya dala-dala ang kahihiyan. Mula noon, hindi na niya dala-dala ang kalokohan o ang kasalanan, ang mga multo sa kanyang buhay. Sa halip, ang dala-dala na niya, wala nang iba, kundi si Kristong muling nabuhay. Mga kapatid, kahit naman sa unang pagbasa, sinabi sa atin na ayon, sabi po, ng banal na pagbasa rin naman sa unang pagbasa ayon kay San Pablo, sabi, ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa aking magkaganyan. Ing lugod na ning Kristo, yang mitutulak kanako at makanini ko. Bakit ganito ako ngayon? Ang pag-ibig kasi ni Kristo. Bakit ganito ako ngayon? Ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat, at dahil dyan, ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Napakalinaw na sinasabi sa ating unang pagbasa ayon kay San Pablo sa mga taga-Korinto, na ang mga namatay ang Panginoong Jesucristo para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili. Hindi na mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sakatan ng tao. Noong unay gayon ang aming pagkilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't ang sino man nakikipagkaisa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ang ganda nito. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya ay bago na. Nakipagkaisa kay Kristo si Maria Magdalena. Kung si Maria Magdalena ay nakipagkaisa kay Kristo, sinasabi, hindi na siya ang dating Maria Magdalena. Sa halip, siya ngayon ay mayroong ng bagong pagkatao.
bago na siya. Wala na ang dating pagkatao. Kanino po ba sinasabi ni San Pablo ang pangangaral niyang ito? Sinasabi niya sa mga taga-Korinto. Ano po ba ang lugar na Korinto? Hanggang ngayon po, andyan ang lugar na Korintong yan. It is a trade place. Isa po itong, ano tawag natin sa trade, lugar na kalakalan. Ang mga malalaking bangka noon, o tinatawag nating barko ngayon, ang malalaking bangka noon, doon po nag-stop over. At kung doon nag-stop over, para bang ano yan, para bang nung panahon ng mga kano, nandiyan ang Clark Air Base. Kung ngayon ang tinatawag nating Clark Air Base, nabalitaan niyo po ba noon na pag binanggit ang salitang o lugar na Balibago? Pag binanggit po ang salitang ang lugar na Balibago, ano pumapasok? Ano kaagad nasa isip ng tao? Ay sus, Panginoon ko. Ang Balibago po ay kumbaga, nandoon lahat, ika nga. Nandoon lahat ang kasamaan. Nandyan ang nakawan, panlalamang, kasi nga, yung trade nandyan yung mga negosyante nandyan nandyan din po mga prostitute, ang dami noon. Oo, mga pokpoki ka nga, nagbebenta ng laman. Ang Korinto po ay isang lugar ng kalakalan. Kung ito'y lugar ng kalakalan, ABS po ito. Alak, babae, sugal. ABS. Pero pwede ring lalaki. Huwag naman, kawawa naman yung mga lalaki. Puro na lang silang may kasalanan. Pati rin ang mga babae. Mga kapatid, ang ating banal na pagbasa ngayon, ang nagsasabing, una, hindi nakilala ni Maria Magdalena si Jesus. Hindi nakilala ni Maria Magdalena si Jesus. Ang malaking tanong, napakatagal na niyang kasakasama. Bakit hindi niya nakilala? Nang muli bang mabuhay ang Panginoong Jesucristo, iba po ba ang pagmumukha niya? Hindi. Pareho rin. Kaya nga sabi niya, huwag mo muna akong hawakan, sabi niya. Dahil hindi pa ako umaakyat sa Ama. Kailan lang po naging maliwanag kay Maria Magdalena ang lahat? Naging maliwanag ng, sabihin niyang anong sinabi ng ating banal na pagbasa. Heto po, napakaganda ng paglalarawan. Kailan ba talaga nakilala ni Maria Magdalena si Jesus? Sabi po kasi sa unang pagbasa, madilim-dilim pa ng araw ng linggo. Ang suspetsa po dito ay 3:00 ng madaling araw. Kaya nga po 3:00 ang sinasabing yung muli pagkabuhay. Ito po, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa Kanya, ituro niyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Maria, ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, Guro. Tinawag lang ang pangalan niya. Heto ngayon, it is something personal. Dito, para bang boses mo pa lang, Panginoon, alam ko na. Hindi ko alam, hindi ko kilala ang pagmumukha mo, pero boses mo, kilala ko. Ang ibig sabihin po nito, si Maria Magdalena ay hindi na talaga naliligaw ng landas. Bakit? Dahil ang mabuting pastol niya, wala nang iba, kundi ang Panginoong Hesukristo niya. Wala na po siyang ibang dala-dala ngayon, kundi ang boses, ang salita, ang kagustuhan ng kanyang Panginoong Hesukristo. Nung una ang dala-dala niya, na-guilty. Kapag ang tao po ay guilty, kapag ang tao ay may kasalanan, nahihiya po yan. Tayo po,
Kapag may mga kasalanan tayo, nahihiya tayo. At kapag nahihiya tayo, ano po ang direksyon ng ating paningin? Tingala, diretso o payuko? Payuko. Heto si Maria Magdalena. Nahihiya siya. Bakit po siya nahihiya? Because she was primarily the caregiver of the tomb. Siya po yung tagapag-alaga ang tawag dito, ng yungib, ng tomb, nicho. Yung po libingan. Siya ang tagapag-alaga ng libingan. Ang problema po ngayon, nawawala si Jesus. Paano siya hindi magigilty? Siya yung tagapag-alaga. Tapos mawawala si Jesus. Kaya po siya nahihiya, nakayuko. Pangalawa, nakayuko po siya, hiyang-hiya rin siya, malungkot na malungkot. Kapag tayo ay malungkot, may luha. Kapag ang tao ay may luha, hindi niya nakikilalang malinaw, hindi niya nakikitang malinaw sa mata niya kung sino ang pagmumukha ng kaharap niya. Ito po ang dahilan. Hindi naman sa hindi niya nakikilala ang Panginoong Kristo. Una po dahil sa hiya. Siya kasi yung tagapangalaga ng libingan. Pangalawa po, siya ay iiyak. Lungkot na lungkot. At sa kanyang pag-iyak, mayroon siyang luha sa mata. At ang luha niya sa mga mata ang nagbigay ng madilim na paningin sa ating Panginoong Kristo. Mga kapatid, napakalinaw na sinasabi ng ating banal na kapistahan ngayon kay Maria Magdalena na alisin ang luha sa mga mata. Si Kristo ang makikita. Ito ang mabuting balita para sa ating lahat. Mga kapatid, sa pananampalataya, kung tayo po ay tatanungin, sino ang ating daladala sa kasalukuyang kapanahonang kasalukuyang ito? Sino ang dala mo? Kaya po kasi Patsyes sa biyanta mo, kapag pinag-uusapan natin, nang darala mo. Kapag may bumisita po sa atin, ang isa sa inaasahan natin, ano ang daladala niya? Ang pinag-uusapan po natin ngayon, hindi ano ang daladala natin, kundi sino ang daladala natin. Sa taong nagkasala, punasan lang ang mata, si Kristo ang makikita. Napakaganda pong paglalarawan nitong ating banal na pagdiriwang ngayong ginugunita natin ang kapistahang niya. Si Maria Magdalena, wala nang daladala, kundi, si Maria Magdalena, si Kristo Jesus ang daladala. Pasalamatan po natin ngayon ang lahat ng mga sponsors natin. Pasalamatan natin ngayon lahat ng mga donors natin. Doon po sa aking binabasa, at actually napanood ko rin po, na bumili lang ako ng aklat na gano'n dahil nga napanood ko sa TV. Si Maria Magdalena po pala, siya yung tawag dito, benefactor o benefactress ni Jesus. Tapos chinichismis pa siya, babae raw siya ni Jesus. Si Maria Magdalena po, siya kumbaga benefactress. Siya yung naghanap ng pera upang sa pangangaral na ginagamit sa pagsuyo ng mga alagad kasama ang Panginoon. Tingin ko po, kung wala si Maria Magdalena, lalo pong mahihirapan ang mga alagad kasama ni Jesus sa pagpapatuloy ng pagmimisyon nila sa pangangaral sa mabuting balita, pagpapagaling sa mga may sakit, pagpapatawad sa mga taong may kasalanan. Halagaan po natin, pasalamatan natin ang lahat ng mga, kumbaga, tinatawag po natin ngayon, mga benefactors na sinasabi natin, yung mga tumutulong sa atin. Dahil kung wala po ang mga ito, ang ating banal na iglesia, mahihirapan po tayo sa pagpapatuloy ng ating pagmimisyon, sa pagpapatuloy ng pangangaral ng mabuting balita, sa pagpapatuloy ng mga, gaya po dito, mga po coaching, mga gawain ninyo, hindi tayo, kumbaga,
talagang mahihirapan tayong lalabas at lalabas sa mga tao o maibigay ang tunay na pagsuyo kung wala ang mga ito. Kaya nga po sa oras na ito, dalawa ang ating pasasalamat. Una, pasasalamat, inaalis talaga ng Panginoon ang mga luha sa ating mga mata. Inaalis niya. Ibig sabihin, pabayaan nyo na yung pagkakasala. Pabayaan nyo na yung mga pagkakamali. Yan po ang unang pasasalamat na ipagkaloob natin sa Diyos Ama ngayong gabing ito. Pangalawa po, pasalamatan natin ang bawat isa. Sabi ko nga, pabiro, sa mga 20-20, ika nga. Alam niyo yung 20-20? Yung mga sobre, yung mga sobre, yung mga 20-20. Yung pong, ang mahalaga po, ang pagkilala natin sa tulong na ito ay isang pagkilala na pinagkakalooban tayo ng ating Panginoong Diyos. Tandaan niyo po ito, tuwing nag-o-offer po kayo, yung tig-20, sabi ko nga, biro lang to yung pag inaalay niyo yung mga sobre-sobreng yan, kahit saan, kahit man yung mga donasyon natin, huwag po sana natin kalimutan, binibigay po natin ang mga to, hindi dahil gusto natin humingi. Mali po yun eh. Among pangadimo ko, pagdasal mo ko, heto ang 1,000. Among pagdasal mo ko, heto ang 10,000. Sino kaya ang mas ano doon? Sino kaya ang pakikinggan? Mali po yung ganung pananaw. Hindi po natin pwedeng bayaran. Hindi po natin pwedeng bilhin ang langit. Hindi po natin pwedeng bilhin ang awa. Ang awa ng Diyos ay para sa lahat po. Hindi lang para sa mga iilan, hindi lang para sa mga mayayaman. Ang pinag-uusapan po, nagbibigay tayo, heto ang 20, heto ang 100, heto ang 10,000. Kasi malaki rin ang aking tinanggap. Mayroon akong tinatanggap. Wala nang iba, kundi ang aking Panginoong Hesukristo, na kagaya ni Maria Magdalena, pagmasdan niyo po ang buhay niya, isang buhay makasalanan, isang buhay na walang kabuhay-buhay, papunta sa isang buhay na walang hanggan. Sa ating banal na pagdiriwang, ipagpatuloy natin ang pagsamba, ang pagpuri sa ating Diyos Ama. Kaya't palakpakan natin ang ating mahal na Birheng Maria Magdalena at higit palakpakan po natin ang Panginoon na nag-aalis ng luha sa ating mga mata. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magsitayo po kayo. Hilingin ang mga pangangailangan ng ating sambayanan at ang ating pong itutugon. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Aming Ama, marapatin mo ang iyong mga lingkod sa pamumuno ni na Papa Francisco at ng lahat ng mga obispo ay lumago sa pakipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng panalangin at paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Mapa sa amin ang kaharian mo. Patnubayan mo ang mga pinuno ng bawat bansa upang maunawaan nila ang kanilang tungkulin na tumulong sa kaganapan ng iyong paghahari sa pamamagitan ng mapayapang pakipagkasunduan at pagtutulungan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Kupkupin mo ang lahat ng mga nahihirapan at salat sa mga pangunahing pangangailangan sa buhay at bigyan mo sila ng kakanin sa araw-araw. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Matutuhan nawa naming lahat na natitipon sa harapan mo ang hingi ng mga bagay na tunay na mahalaga sa aming buhay. Matibay na pananampalataya at bukas palad na pagtulong sa aming kapwa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, narito ang iyong mga anak na handang tumugon sa pagmamahal mo. Tunghayan mo ang aming kahilingang nararapat sa aming pagsunod hanggang sa maging ganap ang iyong paghahari.
kasama ng iyong anak na si Jesucristo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Manalangin kayo mga kapatid Tayo. upang itong ating paghahain, pati na po ang ating mga sarili, ay kalugdan ng Diyos sa mga yan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Lumikha ang aming na nakahanda ngayong isa pagdali
Amen. At sumayo rin, tinaas na namin sa Panginoon. Marapat na siya ay pasalamatan. Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong Seso Kristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila ay mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng talang kabanalan. Sa pamamagitan ng Espiritu, hinihiling po namin na gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ibubuhos at ibibigay pagkakaloob para sa inyo." Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, Ama. Ibinigay ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay at itong kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kaming lahat na magsasalo-salo sa katawan at sa dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Idalangin po natin ngayon ang ating buong simbahan. Ang buong Katolika Iglesia.
Salamatan natin ang Diyos sa bawat isa. Sa lahat ng tumutulong sa atin. Sa lahat ng mga taong may mabubuting kalooban na nagbibigay na walang hinihintay na kapalit. Ama, sa mga pagkakataong hindi ikaw ang aming daladala sa aming kapwa, kaawaan mo kami. Pagindapati pa rin makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, kaisa ni San Jose na kanyang esposo,